para sa lahat ang full transparency sa pondo, hindi lang sa tanggapan ng pangalawang pangulo. Ayon sa grupo ng mga manggagawa, kailangan busisiin din sa budget hearing ang pondo ng lahat ng sangay ng gobyerno, kabilang na ang Malacanang at mismong dalawang kapulungan ng Kongreso. Ang hiling natin sa mga budget hearings ay full transparency sa pondo. Hindi lang mula kay VP Sara na nakikipagmatigasan sa mga mambabatas, kundi maging sa Malacanang at mga aliado nito sa Senado at Kongreso na may sobra-sobrang unprogrammed funds. Ani Calio de Guzman, Pangulo ng Partido Lakas ng Masa. Isinisiri nito sa labis ng unprogrammed funds ang dahilan kaya kinukulang sa pondo ang pamahalaan. Ito ani ang dahilan kaya kinuha ni Finance Secretary Ralph Recto ang sinasabing unused funds ng PhilHealth. Binatikos din ito si Senate President Cheese Escudero na nagbigay kamakailan ng pahayag kaugnay sa hindi magandang kinahinatnan ng pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa budget hearing sa Senado at Kamara. Tugon ni De Guzman, pinapakita lang ni SP Cheese ang tatak dinastiya. Para kay SP Cheese, personal ang ugat ng mga naging debate sa Senate budget hearing, hindi ang katigasan ni VP Sara. Hindi ang pagkawasak ng alyansang Uniteam. Hindi ang sigalot ng mga Marcos at Duterte na iiting pa sa halalang 2025 hanggang eleksyong 2028. Hindi ang pag-uudyok sa alitang ito mula sa Estados Unidos at sa China. Palibasa ay nagmula sa dinastiya. Nasanay si SP Cheese sa mga transaksyong batay sa personal na relasyon. Tapikan ng mga balikat, tapikan ng mga butas, alang-alang sa political na interes ng angkan. Aniya, ganyan ang ugnayan ng mga trapong balimbing mula sa mga dinastiya. Ang interes ng mga political dynasties, Marcos man o Duterte, ay hindi ang pagsiserbisyo sa mamamayan. Bahagi pa ng pahayag ni Calyodi. Enteng, diniskaril budget hearing ng Senado. Hindi nagmamadali ang Senado na maipasa ang panukalang 2025 national budget kahit nadiskaril ang mga budget hearing sa nagdaang bagyong Enteng. Ayon kay Senate President Francis Escudero, hindi rin nagambala ang budget hearing ng Senado dahil sa pagdinig sa isyu ng magkapatid na sina dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go at Sheila Go. Ang nakaapekto sa budget deliberations ay yung baha at walang pasok. Hindi ito mga pagdinig na ito dahil may sapat na committee rooms na hearing rooms ng Senado. Paliwanag ni Escudero sa interview ng DWIZ nitong Sabado. Aniya, kailangan pang hintayin ng Senado ang General Appropriations Bill na magmumula sa Kamara de Representantes bago simulan ang plenary debate sa panukalang budget. Hindi naman magaganap yan hanggang mag-adjourn kami ng September 28. Ang plenary debates ng budget ay pag-resume pa namin sa November dahil kailangan namin hintayin yung GAB o yung General Appropriations Bill na magmumula sa Kamara. At hindi pa nila magagawa yan hanggang bago kami mag-adjourn sa September 28, dagdag ng Senate President. Samantala sa update sa nakaraang bagyo, umabot na sa 16 ang bilang ng iniulat na mga namatay habang 17 ang nawawala bunsod ng ilang araw na pag-ulan dahil sa Tropical Cyclone Enteng at Southwest Monsoon o Habagat na pagbaha sa maraming lugar ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nitong Biyernes. Sa inilabas na situation report ng NDRRMC kahapon ng umaga, naitala nito na 8 sa kabuoang nasawi ay mula sa Calabarzon, 3 sa Bicol Region, 2 sa Central Visayas, 2 sa Eastern Visayas at 1 sa Western Visayas. Subalit nilinaw ng Office of Civil Defense na ang mga reported deaths ay dadaan pa sa validation ng ahensya. Kasunod ito ng ulat na umabot sa 12 ang bilang ng mga nasawi habang 3 naman ang kasalukuyang nawawala sa lalawigan ng Rizal dahil sa bagyong Enteng. Ito ay batay sa pinakahuling datos na ibinigay ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Rizal
na ginanap na situation briefing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, idinagdag ng NDRRMC na 17 people ang inulat na nawawala at 13 pa ang sugatan dahil sa epekto ng sama ng panahon na nagdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas. May kabuoang 2,061,726 na katao o 538,602 na pamilya ang naapektuhan ng bagyong Enteng at Habagat sa Ilocos Region, Cagayan Region, Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Cordillera at Metro Manila. Ang Bicol Region ay may pinakamaraming apektado ng mga residente sa bilang na 1,119,382. Iniulat ang pinsala sa infrastruktura na nagkakahalaga ng 223,602,718 at sa agrikultura ay 4,333,159. Para sa mga pasilidad ng irigasyon, nasa kabuuang 1,080,000 ang halaga ng pinsalang iniulat. May kabuuang 5,965 na bahay ang nasira, 5,858 ang partially at 107 ang totally damaged. Ang pagkawala ng kuryente, problema sa supply ng tubig at mga isyu sa linya ng komunikasyon ay naranasan sa iba't ibang lugar sa gitna ng pananalasa ng bagyong Enteng at Habagat. Na-stranded ang ilang pasahero dahil sinuspindi ang ilang flights at biyahe sa dagat dahil sa masamang panahon. Hanggang noong isang araw ay may mga pampubliko at pribadong paaralan ang nagsuspindi ng kanilang mga klase at inischedule ang trabaho sa iba't ibang lungsod at bayan sa bansa. Idineklara ang state of calamity sa Naga City, buong lalawigan ng Camarines Sur at bayan ng Allen sa Northern Samar. Sa ngayon, nasa 92,636,750 ang tulong na naibigay sa mga biktima ng kalamidad ayon sa NDRRMC. Lumabas si Enteng sa Philippine Area of Responsibility nitong Miyerkules ng umaga, subalit may 2 low pressure areas ang binabantayan ngayon ng Pag-asa.